Matuto mula sa ano ito? Nagsisinungaling siya, sabihin na natin. O natututo siya mula kay Satanas. May iba pang mga opsyon? Wala, dahil Hindi mo masasabi na siya ay baliw o may delusyon. Ito at sino mang nag-aral ng kanyang buhay. Hindi. Alam namin na wala siyang ganitong malinaw siya. Malinaw na siya ang namumuno sa mga hukbo. Literal na pinangunahan niya ang mga buong komunidad. Kaya ito ay mga napaka-absurdo ng mga pahayag na hindi dapat isaalang-alang. Alam mo, ngunit ang tanging pahayag na maaaring isaalang-alang ay ang sabihin na hindi siya nagsasabi ng totoo. Ibig sabihin ay nagsisinungaling siya at o siya ay natututo mula kay Satanas. Bla bla bla. Na nangangahulugang nagsisinungaling siya sa isang paraan. Kaya ang bagay ay ito. Sige, o siya ay nalinlang ni Satanas. Na nangangahulugang hindi siya nagsisinungaling. Ngunit ibinigay niya sa iyo ang mga aral. oo, iyon ang tanong ko. Oh, paano kung ito ay... Sige. Haya una. Pagsisinungaling. Bakit siya magsisinungaling? Ano ang dahilan? Bakit siya magsisinungaling? Aya mula sa pagkaunawa ng mga Kristiyano, akala ko ay si Satanas na gustong gawin ng lahat upang ilihis ang mga tao mula sa kanya. Hindi. Satanas sa punto. Kaya ang claim ni Satanas ay ang pangalawang claim. Sinasabi kong siya ay nagsisinungaling ngayon nang walang Satanas. Oh, sige. Ano ang maaari niyang motibo? Alam mo, sa psikolohiya, may mga dahilan sila. Sinasabi nilang may mga dahilan. Tama. Hindi nagsisinungaling ang mga tao. Maaring ito ay takot, maaring ito ay pakinabang, maaring ito ay maraming bagay. Maari itong maging kapangyarihan. Hindi ko alam. Sige, kaya siya'y naghahanap ng kapangyarihan. Subukan natin ito sa isang hypothetical na sitwasyon. Ang propeta ay nagsinungaling dahil siya'y naghahanap ng kapangyarihan. Sige, ang propeta ay iginagalang sa kanyang komunidad. Mayroon silang 2 titulong ibinibigay sa kanya bago ang pahayag. Sinasabi ko, oo, tinatawag nila siyang sadakal. Ibig sabihin ay ang mapagkakatiwalaan ang tapat. Noong nagtatayo sila ng Kaaba, na kanilang itinuring na isang banal na lugar ng Diyos, nang sila ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kung sino ang maglalagay ng huling bato, pumunta sila kay Propeta Muhammad Ali. May halaga na siya sa komunidad. Pumunta sila sa kanya dahil siya ay mapagkakatiwalaan ang tapat at sila ay nirerespeto siya at nirerespeto ang kanyang desisyon. Pagkatapos sinabi niya sa bawat grupo, hawak ninyo ang bahagi ng tela. At inilagay namin ang bato at parehong hawak ninyo ito. At saka siya na mismo ang naglagay ng bato, kaya ganito tiningnan siya ng kanyang komunidad. Siya ay nagmula sa pinakamalinaw na lahi ng Quraysh, ang mga nag-aalaga sa Kaaba. Mayroon na siyang purong lahi. Siyang tunay ay iginagalang na sa komunidad at lipunan. Kaya't ganito ang kanyang kalagayan bago ang nang matanggap niya ang revelasyon. Naging kabaliktaran siya, naging inuusig siya sa loob ng 30 taon dahil sinabi niyang huwag sambahin ang mga Diyos-Diyosan. Na huwag sambahin ang sinuman maliban sa Diyos. Nasambahin lamang ang Diyos. Aya't siya ay mula sa pagiging iginagalang sa komunidad at mapagkakatiwalaan ang matapat sa mga tao. Ngayon lahat ay laban sa kanya. Sinusubukan siyang patayin. Sinusubukan na magkaroon ng masamang imahe sa kanya. Sinusubukan siyang usigin. Sinusubukan siyang palisin. Aya ito ang kabaligtaran. At nang tinawag niya ang mga tao na gawin iyon, lumapit sila sa kanya at inalok siya ng eksaktong sinabi mo. Inalok siya ng kapangyarihan. Sabi nila, kung kailangan mo ng kapangyarihan, kung kailangan mo ng mga babae, ibibigay namin. Kung gusto mo ng pera, ibibigay namin sa iyo ang pera. Sabihin mo lang na ibibigay namin ito sa iyo. Ngunit itigil ang pagtawag sa mga tao mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang relihiyon ng kanilang mga ninuno. At pagkatapos tumanggi ang sabi niya, ito ay utos mula sa Diyos. Sinasunod ko ang mga turo ng Diyos. Hindi ito ang aking desisyon na sundan. Nakunin ang inaalok mo sa akin. Nang namatay ang anak ng propetang Ibrahim, namatay ang kanyang anak at pagkatapos ay naganap ang isang eklipse. Ang mga tao sa komunidad, sabi nila, tingnan, ito ay patunay na siya ay propeta ng Diyos dahil nang namatay ang kanyang anak, nagkaroon ng Ano ang sasabihin ng sinungaling sa sitwasyong ito? Ito ay tanda mula sa Diyos. Siyempre, nakikita mo, tingnan mo, Diyos, ginawa niya ang eklipse para sa akin dahil sa aking anak. Dapat kayong sumunod sa akin at maniwala sa akin. Ngayon, iyan ang sasabihin ng ating sinungaling. Sinasabi ng propeta ang kabaliktaran. Sabi niya, ito ay isang senyales para sa Diyos na hindi ito nangyayari dahil sa buhay o kamatayan ng Sabi niya, kung makikita mo, agad kang magpasalamat sa Diyos at manalangin at magpatira pa sa Diyos. Ito ay hindi nangyayari dahil sa kamatayan ng aking anak o kamatayan ng sinuman o buhay ng sinuman. Ito ay isang tanda na ginagawa ng Diyos. Kaya ang isang sinungaling ay aamin dahil sila ang nagsasabi na ito ay nangyari dahil sa kanyang anak. Hindi na niya kailangan pang patunayan ang kanyang sinasabi. Ang kailangan lang niyang sabihin ay oo, tama ka. Pero hindi. Kung siya ay sinungaling, sasabihin niya, syempre ito ay dahil sa akin. Kaya kapag tiningnan mo ang buhay ng propeta, inalok sa kanya ang lahat ng mga bagay na sinasabi mo. Inalok siya ng bawat dahilan para maging pinuno sa mga tao, para magkaroon ng pera, para magkaroon ng mga babae, para magkaroon ng lahat. Bakit niya sasabihin? Bakit mo masasabi ngayon na natutunan mo ang lahat ng ito? Masasabi mo bang siya ay nagsisinungaling? Hindi. Sige, kaya hindi siya nagsisinungaling. Kaya mayroon tayong isa pang opsyon ngayon. Ang tanging opsyon na mayroon tayo ay na siya ay nalinlang ni Satanas. Sige. Ngayon, hindi ka sang-ayon sa Biblia. Maaari ko bang sabihin kung bakit hindi ka sang-ayon sa Biblia? Dahil sa Biblia, sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus na siya ay galing kay Satanas. Oo, ang mga Pariseo ay ganoon. Ano naman ang sinabi ni Jesus? Sagot sa kanila. Alam mo ba? Sinabi niya, hindi ko maalala ang talutod, pero alam ko ang tinutukoy mo. Sabi niya na ang bahay ay hindi maaaring hatiin laban sa sarili nito. Sige. Yun na yun. Ang ibig sabihin ng sinasabi niya sa kanila ay hindi katuturuan ni Satanas ng mga bagay na salungat sa kanya. Kung si Satanas ang nagsasabi sa akin ito, hindi niya sasabihin sa iyo ang mga bagay na sinasabi ko sa iyo dahil ang mga bagay na ito ay mabuti at tinuturuan ka ni Satanas na gumawa ng masama. Kaya imposibleng ako ay mula kay Satanas. Kaya ang propeta, sabi niya sa mga tao, alam niyo ba, dumating ang propeta kasama ang kanyang mga tao. Lahat sila ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Gusto ba ni Satanas ang pagsamba sa Diyos-Diyosan o kinakainisan niya ito? Gusto niya ito. Bakit siya magtuturo ay propeta Muhammad? Pumunta sa mga tao at sabihin sa kanila, itigil ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at maniwala sa kanya kay Jesus. Sa pamamagitan nito, kahit naniniwala ka kay Moises at kay propeta Muhammad, maniwala ka sa akin at sumamba sa Diyos lamang at huwag makipag-ugnayan ng mga kakambal sa kanya. Maging mabuti sa iyong kapitbahay. Magbigay ng kawang-gawa, magayuno para sa kapakanan ng Diyos. Alam mo, palayain ang mga alipin at sinuman na naglilingkod. Huwag magkaroon ng rasismo sa inyong pamayanan at lipunan.
Si Satanas ang iyong kaaway. Ito ang itinuturo ng propeta. Si Satanas ang pinakamasamang kaaway mo, kaya ituring mo siya bilang kaaway. Maghanap ng kanlungan. Tuwing nagbabasa ka ng Quran, mula kay Satanas, si Satanas ang iyong kaaway mula pa sa simula, mula noong panahon ni Adan. At ibinibigay niya sa kanila ang Quran. Sinasabi sa kanya kung paano siya kanilang kaaway, at kung paano, anong mga taktika ang kanyang ginamit. Gagawa ba ng ganito si Satanas? Hindi. Sige, imposible na ito. Maliban na lang kung ito ay isang mabuting Satanas na hindi ko alam, tulad ni Satanas, na ito ay maganda para sa mga tao. Alam mo, Kaya't imposibleng mangyari iyon. Iyan ay isang tanong. Isa pang tanong na dapat itanong ay sino ang sumulat ng Biblia. Ito ay talagang isang koleksyon ng iba't ibang mga may akda. Pag-usapan muna natin ang bagong tipan. Oh, ang bagong tipan muna. Muna tayong mag-usap tungkol sa Sige. Aya nga. Ayon sa aking nabasa mula sa aking mga sanggunian, ganito pa rin ang sinasabi nito. Ito ay ipinamigay ng hindi nagpapakilala at tanging noong 2 siglo lamang lumabas ang mga pangalan. Kahit na, hindi ko nga masasabi na 2 siglong, pero kahit na mas huli. Kaya kahit ang mga pangalan na sinabi mo, ang mga tao ang nagsulat nito at inatribute sa mga may akda. hindi ang may akda ang nagsabi ng aking pangalan ay ito. Ako ay Mayroong isang. Inatribute ng mga tao ang mga pangalang ito sa mga may akda at ang mga pangalang iyon ay hindi kilala. Kaya wala kang buong pangalan, ang talambuhay ng taong iyon, wala kang alam tungkol sa kanya. Pangalan lang ang mayroon ka. Kahit sino ay pwedeng gumawa ng pangalan at sabihin, ito ay isinulat ni X. At inilagay lang nila ang unang pangalan. At ang dahilan, ayon sa aking nabasa, ay hindi nila maipapangalang kahit kanino ito dahil para sa bawat tao na sumulat ng Ebanghelyo, sila ay mayroong sariling kahulugan. Si Mark ay kaibigan o kasama ng isa sa mga alagad. Si Lucas si Mateo. Si Mark. At si Mark ay dapat na makilala si Luke. Yun ang kwento. Kaya ang mga alagad ay sina Mateo at Juan. At kung sila ay nag-aaral na ipalaganap ang Biblia sa isang tiyak na paraan, maari sana nilang ipalaganap sa pangalan ni Pedro, na tunay na lider ng lahat ng mga alagad. Ngunit hindi nila ginawa iyon. Ito'y sa pamamagitan ng, alam mo. Sa pamamagitan ng paraan. Lahat ng yun ay hindi tama. Pero hindi ko, gagawin ko kahit ano ang ginagawa ko. Ang gusto kong gawin ay ang gumawa ng Steelman argument. Kaya tatanggapin ko ang iyong premise kahit na hindi ito totoo, ngunit sasabihin pa rin sa iyo kung paano ito hindi nakakatulong. Kahit na ipagpalagay natin na ang mga alagad, na si Mateo ay isang halagad, at siya ay sumusunod kay Jesus. At ang mga sulat na ito ay, paano mo mapapatunayan na ang mga sulat na ito ay nagmula sa kanila? Lahat ng mga sulat na meron ka? Ang buong Biblia, ang buong manuskrito ng Biblia na mayroon ka ay 400 taon, 300 at kalahating bagay. Ito ang pinakaluma. Ayon sa semantika, ang unang siglo ay walang halaga. Ang 2nd siglo ay isang card na tinatawag na 352. Ito ay malaki. Kaya kung wala kang nakuha mula sa, paano mo maipapakita na ang impormasyong ito ay nagmula sa kanila kapag ang mga talatang biblikal ay nagsasabing mayroong kopya ng kopya ng kopya ng kopya ng kopya at hindi natin alam kung sino ang kumopya ng ano, at ano ang kinopya, at ano ang binago, at ano. Kaya kahit na ipagpalagay kung ang impormasyong ito ay tungkol sa mga alagad, paano mo mapapatunayan na nag-uugat ito sa kanila? Ang tanging dahilan kung bakit naniniwala ka na umiiral ang mga alagad na ito ay dahil sa mga at ang mga sinulat ay dumating sa kalaunan. Kaya hindi mo maipapakita, hindi nila kayang patunayan na ang mga taong iyon ay umiral. Iyan ang sinusubukan kong alamin upang gumugol ng sarili kong oras at basahin at unawain kung saan talaga ito nagmula at kung paano ito naipon. Sige, at tingnan mo, napakasimple ng mensahe ng Islam. Tulad ng mensahe ng Islam, napakasimple ito. Sinasabi nito na ang Allah ay nagpadala ng mga propeta at mga mensahero noon. Jesus, Moses, Noah, Abraham, Adan, lahat ng mga propeta at mensahero na iyong pinaniniwalaan. At kami ay naniniwala. Naniniwala kami sa lahat ng mga sugo ng Diyos, kabilang ang propeta Muhammad, ang huli at pangwakas na sugo. Lahat sila ay naniniwala sa kanila. At ang Diyos ay iisa, hindi 3 sa isa, hindi 12 at isa. Ang parehong Diyos na pinagkatiwalaan ni Abraham. Isa lamang, hindi 3 sa isa. Kasing Diyos na ipinagdasal ni Jesus. Isang Diyos na sinamba ni Moises. Isang Diyos. Tama, ang Diyos ay hindi 3 sa isa. Hindi, walang mga anak, walang mga magulang, walang mga lolo't lola. Tayo ay nilikha ng Diyos. Sige, at si Allah, ito, kapag siya ay nagpapadala ng mga mensahe, binibigyan niya sila ng kasulatan, tulad ng Torah, di ba? Ang mga awit, mga ganitong uri ng kasulatan, binibigyan sila ng Allah ng mga kasulatan bilang gabay para sa mga tao na may mga utos, batas, at mga asal na dapat sundin. Sige. At ang Quran, ang huli at pangwakas na mensahe na ipinadala kay Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niyang si Jesus ay isang sugo ng Diyos. Sinabi niyang si Moises ay isang sugo ng Diyos. Ngunit sinabi niya sa amin na ang mga sulatin ay nabago, hindi sila napanatili. At iyon ang dahilan kung bakit nakikita natin na bigla na lang palaging monoteismo. Bigla na lang ang mga Kristiyano. Nais ninyong bumalik sa dati. Sabi nila, hindi, mayroon talagang tinatawag. Ngunit hindi alam ni Adam yon. Hindi alam ni Abraham yon. Hindi alam ni Moises yon. Dapat ay nakausap si Adam sa Diyos. Hindi niya sinasabing Ama, Anak at Espiritu Santo. Tama. Hindi niya sinasabi na dapat itong nakatagpo kay Diyos. Tama? Nakapagsalita kay Diyos. Kaya ang ideyang ito ay lumitaw ng mas matagal 400 taon mamaya na nalikha ng simbahan sa Konseho ng Nikea. Walang Council of Constantinople sa Biblia.
Kaya ang Islam ay nagbabalik lamang ng mga tao sa iisang monotheistic na paraan ng Diyos. Ang pangalawang bagay ay malinaw na sinabi ni Allah na ibinigay niya ang trabahong iyon sa mga taong may kaalaman, ang mga rabi at ang mga pari, bilang isang pagsubok para sa kanila. Sinabi ni Allah sa Quran na ibinigay niya ang responsibilidad na iyon. Sa Kabanata 5, binanggit ni Allah na ibinigay niya ang responsibilidad sa mga ruban at akhbar, mga taong may kaalaman, ang mga pari at mga rabi upang mapanatili ang mga kasulatan. Ngunit ang ginawa nila ay ibinenta nila ito sa mababang halaga. Tama ba? Ibinenta nila ito, binago nila ang mga kasulatan upang makakuha ng pera, ginto at pilak at iba pa. Kaya ang tungkulin ng pangangalaga ay nasa kanilang mga kamay. Una, at pangalawa, ang mensahe ay hindi kailanman nila yon bilang isang walang katapusang mensahe mula sa simula dahil may isang sugo na darating pagkatapos at isang huling sugo na darating sa dulo. Ang dahilan kung bakit ang Quran ay nilalayong mapanatili ay dahil ito ay isang huling sugo hanggang sa katapusan ng panahon. At pagkatapos ay mga panahon ay Ngunit tayo ay nagkakasundo. Sang-ayon ka na ang konsepto ng tauhid na monoteismo ay malinaw sa Islam. May ganap na kahulugan, walang kahit anong isyu. Ang ibinigay ko sa iyo, mas madali, may kabuluhan. Tamang-tama. Sa tingin ko ay perpekto ito sa kanyang paglalarawan. Hindi ito basta-basta. Ngunit walang katulad si Diyos. Walang ipinanganak o ipinanganak muli si Diyos ay nakasalalay sa kanyang sarili. Nagsasarili at natatanging isa. Hindi higit sa isa, kaya hindi lang ito. Ito ay simple at masalimuot sa parehong oras. Sige, at sumasang-ayon ka sa akin. Sige. Ang konsepto ng Kristyanismo, hanggang ngayon hindi mo pa naipapakita ito mula sa kasulatan. Sang-ayon ka sa akin na ang ideya ng Trinidad at nais ko, ikaw ba? Mayroon akong maraming video sa aking channel. Maaari mong tingnan kung saan habulin ko ang mga Kristiyanong mga ngaral na ipakita sa akin ang Trinidad at walang sino man ang nakagawa nito dahil wala ito. Kaya ay nirekomenda akong magsaliksik ka. Ngunit kapag ikaw ay nagsasagawa ng iyong pananaliksik, subukan mong hanapin ang taludtod na nagsasabing may tatlo sa isa at may tatlong tao sa isang pagkatao. Dahil yan ang ibig sabihin ng Trinidad. sa lumang tipan, walang kahit saan. Hindi ba ito sa bagong tipan, Juan? Hindi ito nasa bagong tipan. Ang nakakatuwang bagay ay kahit na pumunta ka sa bagong tipan, wala ito doon. Naniniwala akong nasa Juan. Hindi ko matandaan ang eksaktong kabanata. Parang ang salita, ang Ama. At ang Espiritu at ang tatlong ito ay iisa. Oh, iyon. Magaling. Ang binabanggit mo ay ang unang sulat ni Juan, Kabanata 5, taludtod 7. Sige, ang sinipi mo ay isang pekeng kwento. Yung pekeng kwento na sinipi mo, umiiral lang ba ito sa King James Version? Buksan mo ang NIV, ang RSV, anumang ibang bersyon. Pupunta ka sa mga tala at makikita mong may tatlong nagpapatotoo. Ang tubig, ang espiritu at iba pa. Sige, kaya makikita mo ang isang talatang ganap na naiiba at kapag pumunta ka sa tala, sasabihin ito sa iyo na ang talatang ito, ang tatlo na nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu, at ang tatlong ito ay isa. Makikita mo na sinasabi sa mga tala. Ito ay isang interpolasyon na wala namang batayan. Hanggang 15 siglo. Kaya 15 siglo, may nagdagdag nito bilang tala sa paa at pagkatapos ay nailagay ito sa bersyon ng King James. Pagbubuka, may iba pa, RSV, NIV, lahat. Tingnan mo silang lahat. Buksan. Unang sulat ni Juan 5:7. At ito ang ebidensya na ang Biblia ay sira. Aya't natutuwa akong idinagdag mo ang talatang iyon dahil ito ay ebidensya. May mga Biblia na magkakaroon ng mga tiyak na talata na magsasabi ng isang bagay at ang ibang talata naman ay magkakaroon ng ibang mga Biblia na may ganap na ibang nilalaman. At ang King James ay naging pamantayan, pinagtibay at sinunod ng milyon-milyong tao sa mahabang panahon. Alam mo? At masasabi ko na ang Quran ay isang oral na kasulatan. Ang Quran ay hindi pangunahing nakasulat na bagay. Ito ay isang oral na bagay kahit na ang salitang Quran. Nangangahulugan ito ng isang bagay na kadalasang binibigkas. Yan ang ibig sabihin ng salita, ang salitang Quran na nagmula sa pagbabasa, tama o pagbigkas. Kaya't ang Quran ay isang oral na kasulatan. Aya't pangunahin ito ay itinatago sa pamamagitan ng oral na transmisyon. Ano ang nangyari ay ang propeta Muhammad, ang Quran ay naihayag sa kanya sa 23 taon. Ano ang nangyari sa pagkatapos na maihayag ang bawat taludtod o ilang taludtod? Madalas na dinala ni propeta Muhammad ang isa sa kanyang mga kasama na tinatawag na mga manunulat ng paghahayag at isinusulat nila ang anumang pahayag na ipinasan sa kahit anong bahagyang larawan na mayroon sila. Tama ba? Mga batong katad, anumang mayroon sila upang isulat ito. Isinulat nila ang pahayag na ipinasasakit. At ang ikalawang ginawa nila ay na-memorize nila ang mga taludtod agad-agad. Kaya si Propeta Muhammad, tiyak na inaalala niya ang buong Quran. Ngunit ang mga kasama ay nagmememorya ng Quran kapag ito ay nahahayag. Tama? Pasensya na. Oo, naalala ko sa isa sa iyong mga video na sinabi mo na, alam mo, mas malakas ang ating alaala, kaya't iyon ay naging mas posible. Kaya nauunawaan ko ang bahagi na yon. Nagtatanong lang ako tungkol sa uri ng mas mayamang manuskrito. Siyempre, kung anong nakasurat dito, kung ito ay balat, alam mo, tungkol sa mga iyon specifically ang tinatanong ko. Oo, may mga manuskrito. Pero sinasabi ko, hindi mo ba naiisip? Let's unawain natin ang pangunahing ideya, di ba? Dahil ang tanong ay tungkol sa pagpapanatili ng Quran. Kapag mayroon kang milyon-milyong tao ngayon na nagmamemo ng Quran, lahat sila ay may mga sertipiko na nag-uugat pabalik sa Propeta Muhammad ng kanilang mga guro, mga pangalan, kanilang mga talambuhay, pabalik mula sa Propeta Muhammad sa isang tradisyon na nagsimula noong panahon ng Propeta Muhammad hanggang sa kasalukuyan at isinasagawa araw-araw, na kung saan ay ang pag-alala ng Quran, pagbasa nito sa mosque, pagbasa nito tuwing Ramadan. Bakit kailangan ko ito? Hindi naman sa wala kami. Ngunit ang tanong na nais kong ipahayag sa iyo ay bakit kailangan ko lang nakasulat na manuskrito kung ang tradisyong oral ay dapat na sapat na upang mapanatili ang bagay na ito. Kapag nagdadala ako ng anak mula sa China, anak mula sa Ehipto, anak mula sa Morocco, mahirap na anak mula sa Hapon, sila'y lahat umaawit ng parehong bagay, isang patunay ng buhay. Sa madaling salita, kung ang bawat manuskrito sa lupa at internet ay nawasak at ang bawat manuskrito sa lupa ay sinunog, sana'y maibalik pa rin natin ang Quran sa loob ng 2 oras dahil sinusulat namin ito dahil ito'y nasa aming alaala. Sa akin, mas malakas iyon kaysa anumang uri ng nakasulat na manuskrito dahil ang mga manuskrito ay maaaring manipulahin.